magandang araw sa lahat. So sa bidyong ito, ituturo natin yung mga basics sa maintenance. So ang topic natin ngayon is about valve clearance. So bago ang lahat, kung bago kayo sa channel natin, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-share nyo sa mga tropa nyo para malaman nila na meron tayong mga tutorial na nakakatulong, lalong-lalo na sa mga bagong user ng mga classic na motor. Tsaka itong ituturo natin ngayon is applicable sa lahat ng uri ng motor, kahit sa mga FI. So ang example natin ngayon is Keyway Cafe Racer 152. So parating na pag-uusapan sa topic nito, ang topic na to na valve clearance sa mga page, lalong-lalo na sa mga bagong users na maingay daw yung makina. Dito banda. Dito. Kasi andyan yung barbula ng motor natin. So nangyayari yan sa mga new users, lalong-lalo na sa mga user na hindi sanay sa mga backbone o yung mga kagaya ng CR152, TMX, Skygo, mga ganon, yung mga pangpasada. Yung mga may flarings gaya ng mga Mio, nakatago yung makina nila sa ilalim, so hindi masyadong exposed, so hindi mo maririnig yung lagatak o tagiktik ng barbula unless masyado na talagang maingay. So need mo na magpa-adjust ng clearance. So sa case ng CR152 na backbone, masyadong exposed yung makina niya at madali mo lang talaga maririnig kung may mga need na i-adjust sa loob o may mga sira sa loob. So sa mga bagong users, parating pinopost sa page kung normal lang ba yung tunog na naririnig nila. So kung bago yung unit o brand new yung unit, normal lang po talaga yung tunog na yan kasi bakal po ang components ng isang makina. So bakal to bakal, pag nagtatamaan, meron talaga yung tunog. So sa bidyong ito, ipapakita natin kung paano mag-adjust ng valve clearance at kung ano ang mga dapat nating tandaan. At least yung mga mahilig sa mag-DIY, pwede nyo nang gawin sa bahay ninyo. At kung wala man kayong tools, at least may idea kayo kung ano yung dapat na clearance ng barbula. At meron kayong idea na kunwari meron kayong mekaniko tapos sasabihin niya na tama na itong valve clearance na to, at least masasagot nyo na kung tama ba talaga yung ginagawa nila o hindi. So papakita natin yung mga tools na kailangan. So ang mga tools na kailangan natin: flat screw na malaki, number 10 na socket. Ito. Ay, number 14. Hindi number 10, number 14 para sa magneto. Ito, kung meron kayong ganito, filler gauge, malaking tulong din to. Ito, tappet clearance adjuster. Mabibili lang ito sa halagang 100 sa Shopee, Lazada. Ito, number 10 na close wrench. Ayan. Long nose at close wrench na number 24. So pag meron kayong ganito, pwede rin kayong mag DIY ng pag maintenance sa change oil. So kayo na lang yung gagawa ng pag-change oil kahit nasa bahay lang kayo. So basic na lang yan. Madali lang tong bilhin sa mga China na mga tindahan gaya ng Novo, Unitap, mga ganon. So itong number 10 na close wrench, tsaka itong
long nose o plies. Same lang ito ng gagawin. Hindi nyo na to kailangan kung meron kayong ganito. Kasi same lang sila ng trabaho. Silang dalawa ito. So kung meron kayong ganito, no need na to. Pero kung meron kayong ganito, no need na rin ito bilhin. So choice na lang yan kung ano yung diskarte na gagawin ninyo. So papakita natin ngayon kung ano yung mga steps para ma-adjust yung valve clearance. So una, para ma-adjust yung valve clearance, kung DIY yung gusto ninyo, need nyo baklasin itong upuan tsaka tangke para mas makagalaw kayo ng maayos. Pero sa mga shop, pag pinapagawa nyo sa mga mekaniko, shortcut lang yung gagawin. So diretso nila i-open to, at yung kabila dito lang nila dudukutin yan gamit yung number 24 na close wrench. So para makagalaw kayo ng maayos, kung DIY, baklasin nyo lang to lahat sa taas, itong upuan tsaka tangke. So careful kayo sa pagbaklas ng tangke. Make sure na, naka-off yung fuel cock, tsaka tanggalin nyo ng maayos yung hose, yung mga nakakabit na mga ano. Tsaka itong sensor ng fuel doon sa speedometer natin, tanggalin nyo yan. So next is, need nyo tong i-open gamit yung flat screw. Tsaka ito. So pag na-open na to, ito, kukunin natin yung number 14 na socket. So ito yung number 14 na socket. Yan. Ipapasok natin dito. Meron yang lock doon sa magneto na number 14 din ang sukat. Tapos dito sa butas, medyo mahirap lang sa makita sa camera. So meron akong ginawa, ni-ready ko yung mga materials para ma-explain ko sa inyo ng maayos. So ang gagawin nyo, need nyo tong ikutin hanggang sa makuha nyo yung top dead center. So yung sinisilip natin dito sa butas, meron yang letter na lalabas, letter F at letter T. So itatapat natin yung letter T dito sa gitna ng butas, meaning naka top dead center na tayo. So papakita ko sa inyo yung itsura sa loob. So ito yung iniikot natin sa loob. Ganito yan siya. Ito yon dito. Yan. So yung forma niya, kada ikot natin, ito iikot din yan, ganyan. Yun. So ang need natin makita doon sa maliit na butas is itong mark na ito. Ito, letter T. Yan. So kada ikot mo, gagalaw to. Ito. So for example, dito ka naka-start. Pag ikot, ito yung nakikita mo sa maliit na butas. Gaganyan yan siya. Ganyan. Ikot ka ng ikot. So nakita mo to. Ito, dalawang ano. Hindi ako familiar anong tawag nila dito. So pagdating dito, ito yung firing ng spark plug. Ito yung top dead center. So ito yung timing na binabasihan ng makina. So pag nag-iba ka ng
kung namalito pagkakabit, pero meron kasi itong lock. So medyo rare na mangyari yung mali pagkakabit unless nakamodify yung magneto. So pag nakakabit to ng maayos, hindi pa nagalaw yung makina kasi brand new, kaya wala kang modifications na ginawa, so hindi to machi-change. Ito talaga yung top dead center. So ito yung itatapat natin, itong letter T dito sa butas. Diyan dapat niyan nakasentro yung letter T. Itong linya, hindi itong T, meron yung linya ito. Pero sa case ng CR152, marami na akong na-experience, hindi talaga siya tumatapat sa letter T. Dito sa banda, ito, mga half inch or 3/4 ng 1 inch yung top dead center niya na totoo. So ang tinatawag ng iba dyan is yung true top dead center dito banda. So at least ito yung hahanapin mo sa pag-ikot. So pag andito ka na, gagalaw pa yan siya, dito siya hihinto. So kahit anong gawin mo, hindi siya hihinto dito sa T, kasi ang totoo niyang top dead center is andito banda. So paano ba natin malalaman kung nakuha nga natin yung totoong top dead center na hindi binubuksan yung makina? So ano ba yung top dead center? Ang top dead center is yung paggalaw ng crank. Kada ikot mo dito, yung crankshaft sa loob, iikot din yan. Iikot. Tsaka may connecting rod yan na nakakabit. Yung connecting rod, yung humahawak sa piston. Ganyan. So pag naka top dead center siya, ito, meaning top dead, nasa itaas or nasa top yung piston. Kasi tapos na siya nag-firing. Ito, fire order ng spark plug. Tapos top dead ang susunod. Pag top dead niya, doon sa taas yung piston, ang next na mangyayari is yung power stroke. Yung bababa ang piston. So, bakit ba natin need i-top dead center? Kasi hindi mo maigagalaw ng tama o hindi mo mai-adjust ng tama yung valve clearance pag hindi to naka-top dead, kasi yung barbula nakabangga siya sa sa tappet. So kailangan talaga naka-top dead center para yung barbula at yung tappet naka-relax mode silang dalawa. So hindi sila nakabangga sa isa't isa. So next nito is ipapakita ko sa inyo kung ano ang epekto sa barbula kung pangit ang valve clearance na nakaset sa kanya. So sana naintindihan niyo yung about dito. Ang pinaka-importante lang naman dito is naka-top dead siya. Nga pala, yung sa sinabi ko, paano natin malalaman kung naka-top dead center na nasa itaas yung piston. So merong mga technique dyan. Isa na dyan is tatanggalin nyo yung spark plug dun sa kabila. Tapos kukuha kayo ng stick or rod or bakal, yung hindi madaling maputol, baka kasi maiwan sa loob. So itutusok nyo dun sa piston. Doon kayo sa butas ng spark plug tutusok. Malalaman nyo kung parang ganito, naka-open yung spark plug. Dito nyo itutusok. Malalaman nyo kung naka-top dead center kung yung pinakataas na posisyon ng piston is natatamaan ninyo or naaabot ninyo gamit yung pangtusok. So gagalaw din yan. Pwede kayong gumamit ng caliper para malaman niyo kung saan banda yung top dead. At least dito, based on experience, alam na ninyo na hindi talaga siya tatapat sa T. Dito talaga siya banda tatapat. So make sure na dito siya nakatapat. Merong iba natatapat nila sa T, kasi naka-experience din ako one time na nakaya ko siya itapat sa T. Pero mostly talaga,
Kasi one time lang talaga yung nangyari. Dito talaga siya tumatapat. So, siguro kung may alam yung iba, kung alam nyo yung kung ano yung tama, comment nyo na lang sa baba kung ano talaga yung nangyayari, lalo na sa mga makina ng Cafe Racer 152. Kasi sa Classic 250, dito talaga yung top dead niya. Ito talaga yung mark. Pero sa CR152 dito siya humihinto. Ewan ko lang ha, pero based talaga yan sa experience. Tsaka marami na akong verifications na ginawa, gaya nung pag-open ng spark plug tsaka nag-caliper. Doon talaga yung top dead niya dito. So, punta na tayo sa valve clearance adjustment. So, pagdating sa valve clearance adjustment, let's say natanggal nyo na tong tangke. Ito lahat. So open na to, exposed na. Ito. Itong tappet cover. So punta tayo doon sa ginawa kong example para mas makita natin ng maayos. So let's say naka-open nyo. Imagine nyo na lang na nakakabit to sa motor. Ito yung head. Same lang ito. Head ito ng Classic 250. Same lang ito ng head ng Kiwi Cafe Racer 152. So para mas makita ng maayos, ginawa ko tong example. So na-open na to, dalawa. Yan. Naka-expose na yung tappet ng barbula. Ito yung tappet. Yan. So yung naririnig, kung may naririnig kayo na malakas na tunog galing sa head, possible na ito yun. Masyadong malaki na yung clearance ng tappet sa barbula. So pag umaandar yung makina, mas mabilis pa dito, kaya mas maririnig nyo siya kahit naka-close to. So ito yung need natin i-adjust. So paano ba siya i-adjust? So gamit itong mga tools, itong tappet adjuster, number 10 ito na So sa pagpili ng ganito, kung bibili kayo sa Shopee, sa mga online stores, Lazada, meron yung sukat 9mm, 10mm at saka 8mm. So piliin nyo yung 10mm kasi 10mm yung nut na ginagamit sa mga motor natin, gaya ng Classic 250 at CR152. So ito yung mag-a-adjust ng tappet. Dito yung papasok sa square. Ito naman, ito yung hahawak sa nut. Ito nakikita ninyo. May nut tsaka tappet dyan. Yan. Yung may letter V. Ito may parang letter V sa gitna. Yan yung tappet. Tsaka itong nut. Yan yung hahawakan nitong number 10. So need nyo siyang paluwagin. So medyo malalim siya kasi hindi siya naka-engage. Hindi siya nakakabit sa makina. So example lang natin to. So paluwag counterclockwise. Yan. So maluwag na siya. Ito maluwag na. Pwede niyo nang i-adjust yung tappet itong may letter V. So ito yung gagamitin niyo, ito. So ipapasok niyo siya. Tapos ang adjustment niyan is, kung gusto niyo siyang paluwagin, counter din. Pero since maluwag siya at gusto natin siyang pahigpitin o panipisin yung valve clearance, so clockwise yung gagawin natin. Ganyan. So sa example natin, pag nasa na kayo, totoong makina na nakakabit, masyadong maliit lang na movement, masyado nang malaki ang adjustment na mangyayari. So dapat maliit lang talaga yung movement, ganyan.
So dito natin magagamit yung filler gauge. Ito. So usually itong filler gauge nakaset ito. So meron siyang holder dito, ganyan. Nakaset yan. So nilabas ko lang ito kasi gagawin kong sample. Hindi ko na kasi ito ginagamit. So ang purpose nito is para malaman mo yung tamang sukat. So ano ba dapat ang tamang sukat ng valve clearance ng mga motor natin gaya ng CR152 at Classic 250. So nagkandak ako ng research at nakita ko sa manual ng Classic 250 na same lang pala sila ng valve clearance adjustment ng CR152. So sa Classic 250, ang recommended valve clearance niya is 0.08 sa exhaust at 0.06 sa intake. So yung 0.08 at 0.06 almost na yan, almost none yung difference nila pagdating sa sa clearance. So halos hindi mo na malalaman kung saan doon sa dalawa ang naka 0.06 mm at naka 0.08. So kailangan para ma-perfect mo yung sukat, gagamit ka talaga ng filler gauge. Ito. So paano naman kung hindi mo makuha ng maayos yung sukat? So ganito ang mangyayari. Hindi naman po talaga kailangan na ma-perfect yung sa valve clearance pagdating sa sukat. So bakit natin i-adjust? At least andun siya sa recommended na sukat, hindi yung perfect talaga na sukat. So example dyan, kung ganito kakapal yung clearance nila, compare mo dito na halos singkapal lang ng papel o yellow paper. Yan. Ito yung recommended. Ang sukat nito medyo hindi na makikita kasi may kalawang. Pero meron akong isa dito. Ginawa kong example. So kung makikita ninyo, meron yung number 0.35 mm. So yung clearance ng valve natin is 0.08 or 0.06 dapat. So mas makapal ito, times 2 ang kapal. Ayan. .25. Yan, 0.25. Yan. Ay, hindi pala to times 2. Kasi yung decimal point iba. So makikita ninyo ang difference kung gaano siya kakapal at kung gaano kanipis yung recommended. Ito. So bakit ko to pinapakita sa inyo? Kasi mostly sa mga mekaniko, kinakamay lang nila. So ganyan lang. Manual nila ina-adjust. Kung tutuusin, itong recommended na itong recommended na sukat, masyado tong mahirap i-adjust sa barbula natin kasi masyado tong manipis. So kung hindi talaga sanay yung mekaniko o kaya tinatamad siya, hindi niya makukuha tong ganitong clearance. So after mo magpa-adjust, babalik at babalik talaga yung mas malaki ang chance na babalik yung ingay o hindi maganda
yung performance ng motor mo. So, ano ba ang epekto pag yung valve clearance ng motor mo is hindi tugma o hindi akma sa recommended ng makina? So, meron akong ipapakita sa inyo. So, ito, dalawang exhaust ito ng exhaust valve ito ng Cafe Racer 152. Yan, makikita nyo may YFH na nakatatak. Ganito yung mangyayari sa valve kung hindi naayos yung valve clearance. So, sa case na ito, binaklas namin yung head at nalaman namin na sira na pala yung top part ng barbula. Ganito yung itsura ng barbula na walang sira. Ito, makinis pa yan. Yan. Dito naman wala na, sabog na to. Ito. So almost hindi na namin mahatak yung barbula palabas. Kaya ginrinder na lang namin dito na part. Kasi yung mga bakal andito na, hindi na siya makapasok sa valve guide. Kaya need namin i-grinder para mahatak namin to. So, meron talagang madadamage sa makina ng ating motor pag pangit o hindi tama yung valve clearance. Gaya nito, masyadong makapal. Yan. So, sa performance, ano ba ang epekto? So, ano yan? Loose power yan sa performance. Lalong-lalo na kung sa intake to nangyari, yung masyadong makapal. So, masyadong maliit yung ibibigay na opening ng intake. Ito. Pag tumulak yung intake, ganyan. Yan yung ipagpalagay natin, ganito yung normal niya na opening, ganyan. Yung lift. Pag masyadong malaki yung clearance dito, pag top nung tapit dito, ganyan. Masyadong maliit yung play na mangyayari. Kung tama yung clearance, pagbangga nung tapit, masasagad niya yung tulak ng barbula. Ayan. Kunwari ito, maliit yung clearance. Masasagad niya yung tulak. Pero kung malaki yung clearance, hanggang ganyan lang yung tulak. Masyadong maliit. So, sayang yung gasolina. At masyadong maraming risk yung sa loob. Kasi may chances na masisira ito. So magpapalit ka ng barbula. Order ka na naman sa kasa pag ganyan. So paano ba natin ma-prevent yung mga ganito, mga damages? So isa sa mga prevention niyan is huwag mag-overrev. So pag sa Classic 250 meron silang RPM gauge. So pwede ka naman mag-overrev pero wag mong ibababad kasi pag masyadong babad sa RPM limit, masyadong malaki yung risk na madadamage yung valve, lalong-lalo na pag hindi mo na-adjust yung valve clearance tapos nag-long ride ka o kaya nakalimutan mo mag-change oil, wala nang magandang lubrication yung makina sa loob. So mas mabilis siyang uminit. At kung umiinit yung mga bakal, nag-a-adjust yan sila. So maraming damage na mangyayari. So ang recommended talaga pagdating sa valve clearance adjustment, ito ipapasok nyo to dito. Kung saan yung dapat ganito lang kanipis yung clearance nilang dalawa sa loob. So meron kayong makikita rin na mga tutorial. I'm sure meron na ka idea kung ano yung gagawin.
So itong naririnig natin ngayon, ganyan kalaki yung clearance. So delikado yan. So at least kahit hindi nyo man gawin ito sa bahay ninyo o hindi man kayo mahilig mag DIY, at least pag nagpatrabaho kayo sa mekaniko, alam nyo na kung ano yung dapat ninyo i-check. So habang tinatrabaho nila, pwede nyo naman silang i-guide kung hindi sila sure sa ginagawa nila. Kahit mag-suggest lang kayo, wag nyo nang sabihan kung alam ba talaga nila kung ano yung clearance, kasi baka ma-offend. So suggest na lang kayo na dapat manipis. So wag kayong papayag na sasabihan nila kayo na ganito lang ang clearance na dapat nating wag masyadong manipis. Kasi maniwala kayo sa akin, iba talaga ang epekto sa makina natin pag hindi manipis yung clearance. Ito masyadong manipis yan. Ito yung recommended. Ganito kakapal yung ginagawa minsan ng mga mekaniko. Kasi sa mga pushrod engines, iba rin yung clearance na recommended sa makina nila. So minsan kasi pinaparehas nila yung clearance ng mga pushrod sa mga motor na timing chain. Kaya kawawa yung mga may-ari ng mga naka-timing chain. So mas mabuti na talaga yung fa-follow tayo sa manual. So again, uulitin ko, ang nasa manual ng CR152 is 0.05. So hindi siya 0.5 mm. Makapal po yung 0.5 mm. Ang tama po talaga is 0.05 ang intake, at sa exhaust is 0.07. So hindi siya, no need siya maging perfect na ganun talaga yung clearance, pero at least andun ka sa boundary or malapit ka sa boundary para safe yung engine, tsaka maganda yung performance. Okay, so magsha-shoutout tayo ngayon sa mga nagre-request, kasi medyo matagal na tayong nag-upload. Marami na gusto magpa-shoutout. So shoutout kina Kuis John Paul Loren, kay Chief Kit Munsayak, kina Engineer Patrick Martin, Joe Mark Santos, Ajit Palti, kina Kuis Jelo Gimbal, Jam M, kay Kuis Elzerg Beralio, Elmer Dakanay, Rafael Ackerman, kay Brother Pabs Ingracial, Adrian Robert Doroteo, at sa lahat ng mga member ng Classic Pinas na group chat. So maraming salamat sa suporta ninyo. At sa mga bago pa lang dito sa channel natin, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at i-share nyo sa mga tropa natin na mga classic bike lover yung mga videos na tinuturo natin. So uulitin ko, hindi natin ini-encourage ang mga user na kayo yung gumawa nito. Pero kung gusto nyo gawin at kursunada kayo gawin, so at least meron kayong tutorial na nakita. So sa mga ayaw baklasin yung makina nila, at least pag nagpagawa kayo sa mga mekaniko, may idea na kayo kung ano ba talaga yung tama. So wag na wag kayong papayag na mali-mali yung adjustment na gagawin nila, kasi ako average user lang din ako noon. So ang nag-udyok sa akin na pag-aralan yung makina is yung mga cases na ganito. Kasi sa simpleng adjustment lang ng valve clearance, pwedeng maruwin o pwedeng masira ang performance ng makina natin. Tsaka pwede pang masira yung mga parts. So kanya-kanyang diskarte lang yan sa pag-alaga. Tsaka isa sa mga diskarte niyan,
is yung dapat may alam tayo. Yung hindi tayo binubola o pinaglalaruan ng mga mekaniko. So, salamat nga pala ulit sa mga nagsubaybay. Sana may natutunan kayo. So, yun lang muna sa ngayon. Peace out.